Marami ang nakapansin sa Kafden at mas lalong lumalakas pa actually ang Kafden ngayon mga kasmers dahil magtatambal sina Nadine at Alden mga kasmers. Malalaman natin ang reason, no? Pero bago yan, update muna tayo. Si Alden, Ma'am Catherine. Sige, itong Ma'am Catherine muna, no? Nag-post yung Catherine ng kanilang mga candid photos sa kanyang Instagram story. Kagabi mga kasembreros, no? Itong kanilang buong picture or ang dami nila mga kasembreros. Palagay ko malapit na itong matapos no, yung shoot nila mga kasembreros kasi minsan pag may mga group picture na sobrang dami mga kasembreros or buo na sila ay parang remembrance na ito no na last taping ganon. So baka last week na nila ngayon ng pagtitape or pag-shoot mga kasembreros ng Sam Sunday. So Sam family mga kasembreros. Tapos, may isa ring video dito na nakuhaan si Ma'am Catherine, no? Parang sa dilim. Parang madilim siya mga kasembreros. Tapos, papasok niya ata siya sa set. Tapos, tinatawag siya ng mga tao. Sabi ng mga nagko-comment, grabe. Sabi, kahit madilim, ay pansin na pansin pa rin si Phenomenal Box Office si McQueen. Sabi ng sumisigaw, kambal. Ibig sabihin, magkapareho sila maganda mga kasembreros. Tapos si Alden naman, update pa rin ito mga kasembreros. Meron siyang babala na post sa kanyang Instagram story mga kasembreros. May isang page sa Facebook na gumagamit daw ng Santa Rosa City parang ginagamit niya yung pangalan ng Santa Rosa City mga kasembreros na official official page daw kunwari. Tapos nangongolekta ng parang nagbibigay siya ng link tapos magdidirect yung link mismo dun sa ticket na inaano ni Alden sa McDonald's. Sabi niya dito, the city government of Santa Rosa has been informed of a Facebook page named City of Santa Rosa Laguna Official Forum Online that uses the official seal of the City of Santa Rosa and posts invitations related to the opening of McDonald's branch in Santa Rosa Bayan, directing users to a link that requests and that collects personal information for supposed tickets. So, yun nga, no? Mag-ingat po tayo, no? Yung pangalan po ng Facebook page na ito ay official seal sa City of Santa Rosa Laguna Official Forum Online. So yun siya mga kasembreros. Disclaimer, City of Santa Rosa Laguna Official Forum Online is not an official page of the city government of Santa Rosa and is not authorized to use the city seal to represent the city government in any capacity. The official Facebook page of the city government of Santa Rosa is Santa Rosa City Government. So yun lang yung official na Santa Rosa. Hindi yung forum online. The city government is not connected to the invitation, the page or any data collected in link associated with the post, and this is not an official city announcement. The public is strongly advised not to click the link and not to provide any personal information like name, mobile number, address, email, etc. IDs. So yun, itong Santa Rosa, City of Santa Rosa Laguna Official Forum Online ay pwede namang i-report ito, no? Report na lang diretso mga kasembreros para hindi na sila makapang-biktima mga kasembreros. So ito po ay public advisory, no? Ni Alden Richards mga kasembreros sa kanyang Instagram account. Tapos nag-share na kahapon, actually na-advance ako voice over kung kaya hindi ko na ito nasalin. Nag-share na yung bagong serye ni Alden at saka ni Nadine doon sa kanilang media launch sa Love Siargao. Yung View mismo, yung View Philippines ay dito nag-share na o nag-post ng video mismo. Kasi di ba pictures lang yung na-share ko kahapon. So ito na yung video mga kasembreros ng View Philippines na shinare kahapon mga kasembreros. So present of course si Vinci Siquia. Ito yung country manager ng View Philippines mga kasembreros. Tapos of course no sina
Attorney Annette Gozon, and the rest of the management mga kasombreros ng View. So talagang ang daming nag-aabang ngayon mga kasombreros. Yung iba, of course, hindi natin may iwasan yung mga bitter. So ang bitter rin pala si Vincent Del Rosario, yung President and COO ng Viva Communications Incorporated. So bossing ito ni Alden eh. So, kinrek ko yung sarili ko na si Alden pala hindi Viva artist, kundi GMA Sparkle artist pa rin siya mga kasombreros. Nakipag-collaborate lang siya sa Viva Artist Agency mga kasombreros. So, maraming salamat kasombrerong Mayvi, no? Sa correction. So, tama nga, naalala ko, GMA Sparkle pala siya. Hindi siya artista ng Viva mga kasombreros. Tapos, ito, so yun madami ang nakapansin sa Kathden mga kasombreros dahil dito. So ito na yung kumbaga related dun sa bagong serye ng Kathden, ng Alvin at saka ng Kath James mga kasombreros. Kasi napansin din ng ibang mga vloggers na nag-switch lang ng partner mga kasombreros. So parang grabing pasabog talaga ito. Nag-switch lang ng partner ang Kath James at saka yung Alvin mga kasombreros. At dahil nauna ko itong napansin kahapon, marami na rin nakapansin mga kasombreros na parang Kathden pa rin ang malakas, no? Kathden pa rin ang sakalam. Kasi nga nag-switch lang sila ng partner mga kasombreros para dito, balasa-balasa lang mga kumbaga pa sa mga sugal ay baraha mga kasombreros. Pero ito po ay hindi sugal ha. So tapos, yun nga, talagang Kathden lang sakalam pa rin mga kasombreros. So yun talagang iniisip ko bibilisan lang nila ito. Kasi naisip ko kung 26 episodes lang siya, ibig sabihin parang 1 month lang, parang ganon, something like that mga kasombreros. Kasi kapag weekday siya or weeknights mga kasombreros, yung series ni na Alden, kasi 26 episodes, ibig sabihin 26 nights lang. So parang gano'n lang yung gagawin nila mga kasombreros, no? But correct me if I'm wrong, no? Kung ganoon siya mga kasombreros. So mabilisan talaga siya. Kasi si Alden may code gray pa siya na gagawin. So hindi ko lang alam kung sino pa yung kanyang leading lady dito. So mabilisan. So kasi kung i-analyze mo naman talaga, nag-shuffle lang sila ng partner mga kasombreros eh. Si James Reid at saka si Nadine. So nag-shuffle lang sila. Ang Kathden, parang alam mo yun, pinaglalaroan niyo ba kami? Pinaglalaroan in a nice and positive way mga kasombreros. Kumbaga pampa-good vibes mga kasombreros. Unang pasabog this 2026. Tapos, next item tayo. Si Alden, spotted siya, no? May picture dito na pinost. Hindi ko na screenshotan yung pangalan ni Kuya. Naka-black siya dito. Tapos, parang yung lugar dito, lang siya. Parang, hindi ko alam kung conference ba ito or something. Kahapon to pinost, hindi ko na nakuha yung detalye mga kasombreros. Tapos ito, ang cute nito kasi 2016, una pa lang parang nagsama, no? Sina Alden at Nadine. Tapos 2026, tapos nagkaroon sila ng Century Tuna 2020. Something like that mga kasombreros, no? Tapos 2026, bumalik ulit. Nagsama ulit sila. So 10 years, no? What if love team swap can happen? Lisden, Maidan, Jamrin. So ang cute, no? Si Maidan, si Main at saka si Daniel Padilla. O ano? Liza Soberano and Alden Richards. Tapos James Reid at saka Catherine. Jamrin. Hindi, Catherine, no? Kath James, so ganun siya. O nga, no? Swapping na. Talagang depende yun kasi sa kanila at saka sa management mga kasus, no? Tapos ang GMA, of course, no, ay binalita sina Nadine at Alden mga kasama sa kanilang bagong serye. Alden Richards, Nadine Lustre pair up for the first time in Love Siargao. Bibilisan ko na lang mga kasombreros 2 hours ago, Kapamilya Universe, unang plot twist ng taon, grabe ka na 2026. So yun nga, napansin din nila yung Kath James at saka Alvin mga kasombreros na balasa. Tapos ito, pasegwehan ko itong kay Mami Min.
na-post kagabi. Sabi niya dito ay yung Anne-Marie pala ay magkakaroon ng screening sa Hong Kong, sa Milan, sa London, sa Rome, sa Australia, Canada at USA. So now on its third week mga kasembreros. And then ito, 3 hours ago, Random Republica, Alvin manifested in 2016, pairing them in a pride team unimaginable. Tapos 2026 nga no. So nagkaroon pala sila ng 2016 nagkaroon na pala sila ng pairing mga kasembreros, no? As I've mentioned earlier. And then ito, 2 hours ago, Marv's Karali Tabas na feature din niya, no? Yung Alden mga kasembreros. And then of course, ang Alden Knights Philippines 1 hour ago, na-feature din nila ang Alden mga kasembreros. Tapos ito, Siargao latest 2 hours ago, bibilisan ko na lang mga kasembreros. 2 hours ago, just in new tandem alert, sina Alden at saka si Nadine mga kasembreros sa Love Siargao. And then ito, 3 hours ago, may mas ahead pa pala mga kasembreros na spotted ang Alden, no? Si Nadine at saka si Alden. 2014, tapos 2020, 2026, pero sabi din sa isa kanina ay 2016 mga kasembreros, no? Pero yun, 6 years palagi sila nagsasama sa isang project. So, na-calculate no, ni Princess Gonzales yata ito mga kasembreros. Tapos may picture dito ng batang Alden at saka Nadine. Tapos yung sa Century Tuna. Tapos yun nga, no? Yung recent mga kasembreros na kanilang bagong series. Tapos si Ling Kuran, ang kuyaw parang ang kuyaw ng kanyang title. Sabi niya, 5 hours ago, no, si Nadine Lustre at saka si Alden Richards. Ang ABS-CBN Integrated News 2 hours ago, na-feature din po ang Alden, no? Nadine and Alden in one series. Magsasama sina Nadine Lustre at Alden Richards sa romance drama series. So yun nga, no? May Korean star pa or Korean actor na si Choi Bo-min mga kasembreros. Tapos, Pika Pika, 4 hours ago, na-feature din ang Alden mga kasembreros. Tapos ito, Showbiz Entertainment 2 hours ago, nakapansin din siya. Sabi ko sa inyo, marami ang nakapansin talaga mga kasembreros na nag-swap lang ng partners mga kasembreros. So, sabi niya dito, 2 hours ago, Showbiz Entertainment, nagpalit lang pala ng partners. So, marami talaga nakapansin. Mga kasembreros. 5 hours ago, next item tayo, Kapuso PR Girl, Asia's multimedia star meets the president. Tapos nga, yung si Alden at saka si Nadine. 3 hours ago, Miss President. Ito naman ay post niya rin, of course, no? Love Siargao, Alden. Tapos, 4 hours ago, Hola, lalayag ng Alden. So, na-feature niya rin mga kasembreros. Ang GMA News, of course, no? 2 hours ago, na-feature din po niya mga kasembreros. Tapos, 4 hours ago, balita, this is so unexpected, may bagong romance drama series ang Alden nga mga kasembreros. So marami. Si Ma'am Arlene Tajum, 2 hours ago, na-feature din po ang, of course, sabi niya, when we said big, we meant big. So ito po yung ibang mga pictures na pinost din ng View Philippines sa kanilang Instagram story mga kasembreros. Of course, na masaya ang Alden mga kasembreros, si Alden. Talaga mababaw lang din ang kaligayahan ni Alden mga kasembreros. Kung kaya dito ay sobrang grabe din yung ngiti, no? Ni Alden mga kasembreros dito sa pero sa next na item, sa next na vlog natin, makita niyo yung sasabihin ko na talagang pasabog din sa Alden mga kasembreros. Na si Alden ay of course, masaya siya dito sa kanilang pairing. Pero may something special kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So malalaman yan sa susunod nating mga sa susunod na vlog mga kasembreros. Tapos ito, 3 hours ago, Lion Here TV. Of course, na-feature din po ang Alden. And then ito, gusto ko tong pinost niya Aminaw Rafmin, no? Sabi niya, mas masaya daw ang Catherine mga kasembreros, no? Lalo po si Alden na masaya at saka at peace mga kasembreros. Kasalanan nga ba ang susunod na kabanata? Nag-uumapaw sa saya ang mga tagahanga matapos ang makahulugang pahayag ni Alden Richards tungkol sa kanyang nililigawan at sa estado ng kanyang personal na buhay. Hindi man diretsahang pinangalanan ang mga pahiwatig ng aktor ay tila tumutugma sa mga naging sagot din ni Catherine Bernardo.
tama, no? Sabi ito sa mga nakarang interview, parehong masaya, parehong at peace, at tila iisa ang pinatutunguhan ng kanilang mga puso. Sa isang viral na video clip, tila may nabanggit pa tungkol sa pagpapakasal na lalong nagpaalab sa pananabik ng publiko. Huwag mong pahuli. So, ito po ay parang na-feature din natin. Pero itong si Anina Rafmeno ay ngayon ko lang po nakita mga kasembreros, no? Tapos ito, 5 hours ago, by Cass, just in, na-feature din niya yung Aldin mga kasembreros na Love Siargao. Tapos of course, 6 hours ago, Kathden Fanatics, Love Siargao, coming on view. Alden and Nadine mga kasembreros. So, tapos, nakakagulat kasi dito talaga, no? Talagang pasabog ito na no one has ever expected and no one had ever expected mga kasembreros na mangyayari ang ganitong tambalang. And then ito, update tayo mga kasembreros. Si Alden pala at saka si Darren Espanto magsasama sa Sikhayan Festival sa January 18 mga kasembreros, no? Sa Santa Rosa, Laguna. So, ngayon po ay January 15, 3 days na lang ay magpapupunta na doon si Alden mga kasembreros na sa Sikhayan Festival. So si Darren Espanto pala. So nagulat din ako dito kasi si Darren pala yung kanyang makakasama mga kasembreros na kung saan ay rin ito na magaling talaga. Sobrang galing din ito ni Darren Espanto mga kasembreros. Tapos, sige, pasagwan kitong si Angel, no? Nag-post sa kanyang Instagram story kahapon na bunso ng Fulkerson family or Fulkerson siblings mga kasembreros. So, balik eskwela, si Angel, mga kasembreros kasama ang kanyang mga classmates, no? So, yun po, ang cute-cute na mag-aral mabuti, Angel. So, andyan naman si Kuya parating gumagabay sa iyo at saka tumutulong. So, baon mo ay so, may ganun, no? Ang baon niya ay 1,000 isang araw. The joke lang po, mga kasembreros. Assumption ko lang yan. Tapos ito, last items natin, 2 prayer items. Naku po, naipon ko kasi kahapon hindi ko na isama, sorry. Sabi ni Alden dito sa unang prayer item niya, ay, Dear God, help me to release every fear I have about the future. Teach me to trust that you already know what lies ahead and that your plans are good, even when I can't see them clearly. Calm my anxious thoughts and remind me that you hold my life securely in your hands. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So that's Matthew chapter 6, verse 34. Tapos, help me to focus on today and give you my everything, my heart, my time, my words, and my actions. Let me walk faithfully in the present, making the most of every moment as I follow you. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Tapos, ang isa pang prayer item niya mga kasembreros ay, Dear God, thank you that in Christ, I am more than conqueror. I am more than a conqueror. Through His sacrifice and resurrection, I have strength to face every challenge and courage to walk in victory. Help me to live boldly for you today, spreading the good news wherever I go. No, sabi dito sa kanyang verse ay Romans 8 verse 37. No, in all these things we are more than conquerors through Him, or Jesus Christ, who loved us. Help me to be a force for good things or for good in this world, loving people well, standing firm in faith, and shining your light in dark places. Give me passion to serve, strength to endure, and joy to reflect Jesus in everything I do. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, actually, that is it, no, sa ating Kathden item. So, team panatag tayo. Ako man ay nagulat sa pasabog at saka alam niyo po, mas lumalakas ngayon at mas nagiging matunog kasi nga kung parang nare-recall no, nare-remind ang mga tao na minsang may Kathden. Kaya minsang nagtambal ang Kathden. So nagbalasa lang ng partners mga kasembreros. Kumbaga pa nandun pa rin yung connection, no? Nandun pa rin yung kumbaga pa yung bridge mga kasembreros na parang nag-reshuffle lang. Kumbaga pa, ikaw naman, ikaw yung reliever dito. Parang kumbaga pa, absent sa ganito, ikaw naman dito. So, ganon. So, talagang pasabog mga kasembreros, no?
Parang siguro, talaga nakita ko talaga dito nag-uusap ang management, nag-uusap ang cast din, nag-uusap ang, alam mo yon. So kasi isang ano lang yan kabapatawid bakod na lang si Alden. So parang what a small world, parang liit ng mundo ng showbiz mga kasembreros. So lalo alam natin na ang cast din talaga nag-uusap sila, no? Mga kasembreros, walang duda at walang question na nag-uusap ang dalawang ito. Kasi nga nagmumula rin naman sa bibig nila na talaga nag-uusap at nagko-communicate sila. At saka alam mo yun, parang brainstorming. Nag-uusap sila tapos nagpaplano, yung mga deep thoughts, yung mga commonalities, yung mga likes and dislikes. So, alam niyo na yun, kapag Dinatics kayo at saka masugid kayo ng taga-subaybay ng ating channel na Kasombrerong Channel or Kasombrerong Dennis Channel, ay alam niyo na yung ibig kong sabihin na dati pa, no, talagang, kasi si Ma'am Catherine, malalim mag-isip pareho. May sila parang yung plano nila. 'Di ba yung tao kapag kunwari malalim mag-isip. So magkakasundo yan sila. Tapos well organized, tapos yung pag makulit din. Nagkakasundo sila. So yun nga wala na akong parang kumaga wala na tayong dapat pagdahan na nagkakasundo talaga sila in most aspects ng kanilang buhay at saka ginagawa mga kasembreros. Hindi naman sa lahat ng bagay. Pero of course, kapag hindi na sila nagkasundo sa isang bagay, nandun yung understanding. Si Alden ba naman, wala namang basag trip yan si Alden. Pagka kulitan, pagka seryoso, pagka trabaho. So ganun ba? Pagka tawanan. So talagang nag-jive yung mga ugali ng dalawang ito mga kasusong. Kaya team panatag, team matatag ang Kafden. Alright? So wag po tayong mangamba mga kasembreros at mga Kafdenatis kasi invited tayo sa kasalang Mr. and Mrs. Fulkerson soon. Pero ngayon enjoy muna natin yung kanilang mga individual projects. Alright, so itatry kong i-play itong yung video na pinost ng View Philippines mga kasembreros sa Alden, sa kanilang media launch ng Love Siargao mga kasembreros. Tapos itong kakulitan na parang tinawag si Ma'am Catherine na kambal. So i-play ko itong dalawang video na ito or dalawang videos na ito. Tapos of course ay ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. Sana po hindi po natin pinapalagpas ang salita po ng Panginoon kasi yun po yung pinakamalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Philippines, what we've been trying to do is always bring Filipino content to that world stage. To be doing this project in one of the most beautiful places in the Philippines with Alden and Nadine is really such a big deal, and it's so exciting. To thank you, of course. We hope to do more in the future, and a lot of us would like to see Siargao in all its beauty and splendor. Being able to work with Nadine in this project also, I'm really looking forward. Kasi I've seen a lot of your work, Nads, and I can't imagine myself na parang being part of this project with you is an honor for me. So maraming salamat. I would say that the story is also very close to my heart kasi isa po ako sa biktima ng curse. So happy that I'm finally doing another series. I know it's been a long time. Hey viewers! We've been working on something very special. And we hope you're excited as we are. Coming your way soon, only on View. Sobrang makata or poetic po ang ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Bilang Pansulat. Bakit kaya ganito ang title natin? Psalms or mga awit 45 verse 1. My heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the King. My tongue is the pen of a ready writer. So ito pa siya, pen tapos or tongue ready writer mga kasembreros. Ito pa yung King James Version, babasahin ko sa New Life Version or NLV mga kasembreros. My heart flows over with good words.
Ito naman siya, I sing my songs to the King. My tongue writes the words of a good writer. Napakamakata po actually. Kapag isasalin niyo po sa Tagalog, yung mga awit or mga salmo, mga kasambreros, ay talagang may tula, may parang poetic, parang may prose, basta napakaganda mga kasambreros ng Book of Psalms or mga salmo. So dito ay naging makata no si Cora, mga kasambreros, na kung saan ay sinasabi niya dito yung parang kabutihan ba o yung kabutihan ng Panginoon, mga kasambreros, na mapahandang-handa siya na isulat na yung kabutihan ng Panginoon, mga kasambreros, ng King, no? So referring dito yung King kay God the Father or kay Lord Jesus Christ, mga kasambreros, or yung metaphor niya is yung King na hari, mga kasambreros, sa kanilang nasasakupan or sa kanilang nasyon or sa kanilang bansa, mga kasambreros. Tapos ito po ay napaka-powerful na verse, mga kasambreros, na nag-express about sa the beauty of expression, okay? Kasi gumamit siya ng gumamit siya ng matalinghaga, makata. Sabi niya, my heart is overflowing with a good theme, no? Or good words, mga kasambreros. I sing songs or I sing my songs to the King. My tongue writes the words of a good writer. So parang, di ba yung tongue, yung ating dila, mga kasambreros, ano bang lumalabas sa dila natin? So, of course, yung mga salita, yung mga words, mga kasambreros, ibig sabihin, handang-handa siya. Because of the goodness, because of grace, because of the great love and loving kindness of God, ay handang-handa siya na sabihin, no, i-recite, no, sa ibang version sa New King James, sabi niya, I recite my composition concerning the King. Marami siyang gustong isulat, marami siyang gustong sabihin because the overflowing, overflowing, mga kasambreros, ibig sabihin, umaapaw, hindi lang siya puno, kundi umaapaw, mga kasambreros. Yung kanyang puso, yung kanyang buhay ay pinuno ng Panginoon ng kabutihan, mga kasambreros, overflowing with a good theme or overflowing with good words, mga kasambreros. Ganun yun siya ang tao, kapag pinuno mo ng pighati, yung, kunwari, ganito yung mga singer, no, si Moira De La Torre, kung kilala niyo po si Moira De La Torre. Di ba nung nagkaroon siya ng boyfriend, tapos nagpakasal sila, yung mga nasusulat niyang kantori po ay in love, no, because she was about to full of sadness, no, sad songs, mga kasambreros. So dito natin malalaman at masasabi, mga kasambreros, na patunay na ang tao, kapag punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng success, punong-puno ng triumphs, punong-puno ng actually, kahit na punong-puno tayo ng kahit may mga trahedya tayo, kahit may mga challenges tayo, kung tayo po ay nagpapasalamat, full of good words pa rin ang lumalabas sa ating bibig, mga kasambreros. So ito po yung nangyari dito. Dahil punong-puno ng pasasalamat ang buhay at saka emotion, no, ni Cora or ni Haring David, mga kasambreros, ito sa Book of Psalms of chapter 45 verse 1, ay pasasalamat yung lumalabas sa kanyang bibig. Okay? Whereas kapag kalungkutan naman, kagaya na mention natin, si Moira ay punong-puno ng kapighatian at kalungkutan ang kanyang naranasan nung siya po ay naghiwalay or naghiwalay sila ng kanyang asawa, mga kasambreros, ay puro bad songs o mga sad songs, mga kasambreros, yung naisulat ni Moira. So kung ano yung nasa loob-loob, kung ano yung na-experience ng tao, ay yun din yung lumalabas sa kanyang bibig. So dito si Haring David, mga kasambreros, ay punong-puno talaga ng pasasalamat. Ibig sabihin, God has been so good, mga kasambreros, and overflowing, no? Sabi nito, overflowing yung words na nasa puso niya, na gusto niyang gusto niyang sabihin at saka i-recite, mga kasambreros, ay compose. Sabi nga dito, composition, mga kasambreros. And sabi dito, this verse draws our attention to the emotions that arise from within when we think about our relationships, whether with God, a loved one, or even leaders in our lives. So ito po, mga kasambreros, ay sakop nito, no, yung lahat ng aspects ng ating buhay, especially when it comes to love, no, yung relationships natin sa ating Panginoon, sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga leaders, no, kasi sabi nga dito ay king, no, or hari, mga kasambreros. So my tongue writes the words of a good writer. So parang isang poetic, parang isang makata na pwede sumusulat siya at nagsasalita siya, mga kasambreros, according sa kanyang nararamdaman, which is full of thanksgiving or pasasalamat, no?
kasi nga maraming kabutihan na nangyari sa kanyang buhay. The psalmist begins by indicating that his heart is filled with good thoughts, no? Good words, good intentions, good things, mga kasambreros, good news no nangyari sa kanyang buhay. This reminds us that our inner feelings and inspirations can lead us to create beautiful things by emphasizing the heart. The verse signifies that our emotions play a vital role in the expressions we make. So, alam niyo po mga kasambreros, according sa research, ang pinakamatalinong tao or grupo ng tao sa society ay yung mga writers. Kaya yung mga manunulat, mga kasambreros. Imagine natin, di ba? Yung writer ng Hello, Love, Goodbye, yung writers ng Hello, Love Again, yung writers ng mga pelikula, yung mga writers ng mga ng mga serye, ng mga teleserye, ng mga telenovela. So, yung mga libro, no, of course, mga kasambreros, apart from science, of course, and facts and history. So, kasi sila talaga ay ibang category yun. Pero yung mga writers ng short story, na mga narration, na mga ng mga teleserye, mga pelikula, Encantadia. Isa sa pinakasikat talaga dito yung Encantadia kasi ang writer niyan ay si head writer ay si Miss Susette Doctolero, so ng GMA7. Talagang yung imaginations ay talagang kasi ano yun utak nung ginagamit ng mga ng mga writers sa playful yung kanilang minds, mga kasambreros, especially no yung Hello, Love Again and Hello, Love, Goodbye na talagang blockbuster. So hindi ko masasabi na ano yung iba pero yung galing talaga ng artista din, ng sikat na artista and so on. Pero dito ay writer, mga kasambreros, when it comes sa feelings, emotions, and syempre, walang tatalo sa mga writers ng Holy Bible, mga kasambreros. So, sa Holy Bible kasi, yung Proverbs, kasi gumagamit din ng metaphor, no? Yung mga writers dito sa Proverbs, of course, are the wisest men, King Solomon or Haring Solomon, mga kasambreros, and then King David na kanyang tatay, ay kapag gumamit sila ng mga metaphor and yung parables ni Jesus Christ no sa New Testament, of course, no, hindi natin dapat ito kaligtaan. So ang daming sources, kung patalinuhan, mga kasambreros, walang tatalo no sa mga tao sa Biblia, apart from Jesus Christ kasi exceptional siya at saka incomparable, no. Kasi yung mga, di ba, yung mga na-mention natin na according sa research, yung pinakamatalinong mga grupo ng tao sa society ay mga writers. Pero yun, yung mga writers, and grabe, no, imagine yung mga kasambreros, yung Biblia, thousands of years, no, ang ginugol, mga kasambreros, bago ito na, or hundreds of years ang ginugol para makompleto. Kasi nga ang Bible is the compilation of all the works, amazing works, mga kasambreros, ng Panginoon, and the story of the love of God to man, and pinapakilala kung sino tayo. Kung anong relationship ng Diyos sa tao at ng Diyos sa tao, mga kasambreros. And the salvation, a great plan of salvation of God, mga kasambreros, in general. So moreover, the act of speaking about the king signifies that there is a sense of admiration, respect, and love toward authority. The king here symbolizes not just a ruler, but could also represent God, no, kagaya na mention natin kanina, a parent, no, magulang natin, or anyone we hold in high regard. So, yun, kung kaya dito ay all-in-one ito, mga kasambreros, no, pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa tao, pag-ibig natin sa ating magulang, pag-ibig natin sa human beings, no, sa ating mga fellow people in general. Kasi sabi niya dito, meron siyang marami siyang sasabihin, no? Marami siyang gustong sabihin na magandang salita, appreciations, acknowledgements, for example, overflowing, no, yung kanyang good words or compositions, mga kasambreros, concerning doon sa nangangalaga sa kanila, no, the king, mga kasambreros. Sabi dito, the importance of words cannot be underestimated because they have the capability to uplift, inspire, and mirror our innermost feelings. So, parati nating isipin na may power sa salita. Ang ating salita ay pwede maka-impact sa ibang tao in a negative or positive way, mga kasambreros. Pwede siya makasira ng dignidad ng ibang tao at pwede rin siyang maka-inspire and maka-motivate ng ibang tao, maka-build up ba, mga kasambreros, or maka-encourage. Kung kaya tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo, tinuturuan tayo maging aware, maging
maingat no sa pagsasalita mga kasmers or pagbibitiw ng mga words na nagmumula sa ating bibig kasi it can either destroy or build someone up mga kasmers, especially kapag tayo pa ay gumagamit ng ating mga social media accounts no, kasi public yan for example, tapos makikita pa ng mga maraming tao, mabasa nila, maririnig nila no, kagaya sa atin no, mga kasmers and mga Kathleen Attics na talagang as much as possible ay we inspire and good vibes lang tayo ba mga kasembreros no. This verse also sets the tone of a communal celebration no. Celebration din po ang Psalms 45 verse 1 ha. It invites us to engage with others, narrating tales of goodness and sharing messages of hope. The notion of bringing our inner thoughts to the surface to create something beautiful can ripple outward, setting off a chain reaction of inspiration and connection among those around us. So yun, kasi kapag tayo po ay full of good words, no, parati tayo nagpapasalamat, appreciative tayo mga kasembreros, especially sa ating Panginoon at sa mga magulang natin, sa mga nakakatanda sa atin, sa mga may posisyon sa nangangalaga sa atin, guardian natin for example. So nakaka-inspire yun mga kasembreros and nakaka-invite ito ng communal celebration. Ibig sabihin, yung pamilya mo nag-celebrate, na masaya sila kasi andyan ka. Hindi yung pag andito ka na, pag dumating ka na ay nasisira yung mood ng pamilya mo. So ganun kasi no, pag pasaway ang isang tao, kahit yung pamilya niya ay ayaw siya doon sa loob ng tahanan. So dapat tayo po ay bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya ni Kristo, dapat tayo po ay nagiging ilaw, no? Kumbaga pa pagdating mo, salamat, andito ka na kuya, andito ka na ate, andito ka na bro, so andito ka na, so parang ano ba, yung presence mo lang ay nagdadala ng good impact or positive impact sa society or sa people, no? Nasa loob ng tahanan, sa iyong trabaho, and so on mga kasembreros. So sa last, sa application natin, ay yung lesson dapat natin dito ay yung kahalagahan no, na matutunan mga sa yung lesson ng kahalagahan ng honoring our leaders and those we look up to. So yun no, iba naman kasi yung leaders na mga corrupt talaga. So judgment naman at saka righteousness yung ating i-demand doon mga kasembreros. So this builds a community of mutual respect and a culture of admiration. So let us encourage one another, acknowledging the influence of those around us, whether they are community leaders, spiritual mentors, or family members. So yun siya. Ang ganda ng verse na to, no? Psalms 45:1. Alam niyo po, ang Biblia po, parati kong sinasabi, swimming pool po yan ng mga pangako ng Panginoon. It's not just about do's and don'ts. It's not about bawal yan, bawal to, bawal yan. So buksan nyo kasi, no, basahin nyo mga kasos 2026 na ha. Baka dyan, di pa kayo. Joke lang po mga kasembreros. So yun po, no, talagang sasabi ko na full of promises, overflowing, no, umaapaw, no, rumaragasa ang mga promises ng Panginoon mga kasembreros, at saka good news sa Biblia. Kung kaya ako sa inyo, open nyo na po, and pwede kayo mag-download actually ha, ng Bible app sa Play Store or sa Apple Store ninyo sa cellphone mga kasembreros. So, at pwede nyo silang basahin offline kahit wala kayong internet access. So yun, tapos ano siya, pwede kayong pumili doon ng anong version. So search nyo lang sa Play Store for example, kung New King James Version ba or Tagalog, no, meron din po, no, Magandang Balita Biblia Tagalog. So pwede niyo rin pong i-search doon. So with the help of internet, no, talaga ngayon ay pwede na nating mapadali ang ating buhay-buhay at nagiging informed tayo sa mga bagay-bagay, especially the truth of God mga kasembreros, na marami na rin nag-share online. Alright, so yun na sa ating Word of God ha, na sobrang ganda. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, no? At saka good words, no? That our God will fill our mouth, our heart with good words and loving kindness. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasama. Paalam po. I love you.